speaking of Legolas and Gimli or Gimli, whatever. Yung sa Return of the King nga, 'di ba? Yung may line na parang sinabi nila na they never thought na they would Be fight friends? side by Side by side yeah. sa elf tapos dwarf. Tapos sabi, hindi ko alala kung si Legolas ata yung nagsabi na, how about fighting side by side with a friend? Oh! Papanoodin ko siya ulit. Take 2 Talks. Hi, this is Julia. And this is Carlo. And This is Take Two Talks. Okay. Hi, welcome back. So, ito na, itutuloy na talaga namin yung re-record ng top 10 IMDb movies of all time. Dapat last episode namin pag-uusapan pero na-steer yung conversation to Irreversible and All of Us Strangers. So, ito na talaga yung IMDb na re-record. Sorry na. Okay. Sorry na, Julia. Ikaw talaga yung naapektuhan talaga dito eh. Kasi nga, na ano yung audio. Pangit yung audio. And then, mayun. Pangit. Yeah. Pero, sige, okay lang. Okay lang, nandito na tayo. Pero hindi ko na talaga alam yung sasabihin ko. Bear with me, wow. Ayun, so, first off sa list, yung top... Ay, hindi, wait lang. Pag-usapan muna natin yung IMDb. Sige. Sige. Kasi parang naalala ko sige, nung inano natin yung IMDb is parang sinabi ko doon na napansin ko lang na very, Kumbaga siya yung... men and white men movies. Ay, yung sa top 10, oo. Di ba? Oo nga, sabagay. Tsaka yung before Letterboxd kasi, kumbaga ito yung tinitingnan nating source kung basis natin if maganda ba or hindi. Yung. Oo. And then, parang tinignan ko rin yung Rotten Tomatoes pala. Oo. Kasi akala ko, nung sinabi IMDb, tapos namali ako, Rotten Tomatoes yung na-search ko. Tinignan ko yung top 100 gano'n. Hindi siya masyadong, kilala? Or... Hindi siya masyadong definite yung list. Kasi parang 100% club. Ibig sabihin ng mga 100% yung movies. Parang parang 10 out of 10 lahat ng mga critic, 10 out of 10. And then sobrang daming movies, like from the recent movies and then the oldest movies. Tapos sobrang haba, sobrang dami nun. Parang dito yung top 10, yung totoo. Parang ganun. So siguro dito sa IMDb meron talaga silang definite. Ay, tsaka ayun nga pala may mention nga ako noon na siya like yung top kasi top 200 siya actually, pero top 10 nga lang i-discuss natin. So siya, audience reviews. Like yung rating nila. Pero may kasama na din yung sa critics, pero yes, yung users, lahat ng users na nag-review. Okay. Alam siya, gumawa ako ng IMDb nung kailan lang, pero hindi ko talaga, parang ang hirap ng IMDb. Feeling ko kasi parang siya, ang luma niya. Professional. Parang hindi siya approachable. Katulad ng Letterboxd. Yung UI niya kasi parang hindi nagbabago. Hindi, parang luma na. Parang dati pa siya ganun talaga, hindi na talaga. So, ayun, parang, trinay ko like, dalawang movie lang yung renate ko ng 10 out of 10 doon. Yun lang, kasi gusto ko lang mag-contribute. And then parang deserve nila yun. Tapos, yung Itim Mo Pupukaw and then yung Itim Mo Pupukaw tsaka yung Farha. Ayun. So, gusto mo ba i-promote yung Itim Mo Pupukaw? Kasi now that you mentioned it, let's support. Let's support the Missing or Itim Mo Pupukaw for their Oscars campaign. And siguro possibly sa ibang international film festivals na rin if they garner like that enough attention. Ayun. So, yun nga kasi it's our representative for the Best International Feature Film sa Oscars 2024. You can help by reposting like sa Twitter and sa Facebook. Pag sa Facebook siguro yung may page na din pala sa Facebook, The Missing PH. And you can also check Project 8 projects sa Facebook. Pwede din sa Instagram and Twitter, The Missing PH. Madami doon, like,
reviews ng other critics. Basta madaming post doon. You can retweet. Basta engage doon para, yun nga, mag-garner ng enough attention and hopefully nominate na tayo sa Oscars. Yes. Ayun. So, ayun nga, na 10 out of 10 ko siya sa IMDb. Pero, meron kasi dun sa Iti Mapupukaw, meron kang option na mag-review doon. Alam mo, na-tempt akong i-review yung Iti Mapupukaw sa IMDb. Kaya lang wala pa siya masyadong review doon. Kung ako makikita ng tao. Ako yung mauuna doon. Ayoko nga. Tsaka hindi ako magaling mag-review. I mean, parang mga walang kwenta yung mga review ko. I tried sa Letterboxd, pero yung, parang, Ako din I tried nung una. Pero wala, puro joke talaga. na lang. Oo, yun nga. Ako rin puro joke na lang. Parang, Dolly's so cute. Napaka walang sense. Ganun na lang yung nangyari. Tapos, ayun. So, ayun, in the end, hindi ako nakapagsulat ng review sa IMDb. So, ano ba yung nangyari? Tinignan ko din yung top 10 ng Letterboxd and so iba rin yung list doon. Wala lang, it's more may order din. Okay. It's more diverse sa Letterboxd. Siguro nga kasi iba yung demographic na nandoon. And then ayun. Siguro mas younger yung audience sa Letterboxd, diba? Syempre it's newer social media. Social media ba yun? Kinda, it's a new application. Sabi nga sa akin nung nag-introduce ng Letterboxd, it's a social media for pretentious people. It's true though. Me na kunyari nagpe-pretentious pero hindi ma-achieve yung pretentiousness kasi sobrang bobo. Gumawa lang ng podcast para kunyari Kumari na lang. Kunyari na lang may sense. May masasabi. Pero wala na. Ako, parang ako yun. Ako din Tapos, so ayun. Next, in a future episode, Letterboxd naman, char. So, ayun. Yun ang IMDb. Start top 10. na. Let's start. Char. So, ang pang 10 sa ranking is The Good, The Bad, and The Ugly. Here we go again. So, explain mo yung tungkol sa... Ulitin ko ba yung soundtrack nun? Di ba meron pa. Ayun. So, ayun na nga. Yung, alam na siguro ng maraming tao yung soundtrack ng The Good, The Bad, and The Ugly. Kasi na siya na... Iconic na siya. Ang dami na nagpa-parody nun. And then, it's a Western movie noong kailan yun? Wala siyang yung date. Ako, hindi din nakalagay sa akin. Tapos, basta luma na siya. Yung bata pa si Clint Eastwood. Tapos, siya, spaghetti western siya. Kasi, hindi mo na alam. Explain naman. So, kasi kaya daw spaghetti western kasi Italian. Italian. Spaghetti. Sorry. Sorry, Italian pala. Akala ko nga, no? Sorry, French yung wee spaghetti. Oo nga. Wee spaghetti na lang. Ayun. Kasi siya, kaya spaghetti western pala, is, set siya, or yung director is French, Italian. Napapagkapalit ko sa doon dalawa. Italian yung and then, it's more grittier than the Hollywood Western. Kasi yung mga Hollywood Western daw noon is parang the good and the evil is parang nagkakasya. Yung super good na parang he's a hero, parang gano'n. Tapos parang very clean yung clothes and then yung Meron din kasi, di ba, may mga censorship nung Hollywood noon. Nakalimutan ko yung code. Something code. Nakalimutan ko na. Bawal yung mga vices, bawal yung sex, bawal yung homophobia. Siyempre, bawal talaga. Bawal yung gay people. Basta maraming bawal. Kalimutan ko na yung anong tawag dun sa code na yun. Tapos, so, yung sa Italy, walang ganong klaseng code. So, they can show violence talaga. Yeah, wala silang ganon. So, ayun. Yun yung iba sa spaghetti western to the Hollywood western. So, siguro nag-click talaga sa mga tao noon doon sa Amerika. Kasi iba siya. Then, it's yun. It's told, it's a story about
three outlaws. The Good, which is Clint Eastwood. Sino yung pangalan nun? Si Blondie. The Good. The Bad is Angel Eyes. Oo, Ano pangalan? Angel Eyes. And the Ugly si is Tuco. si Tuco. Naalala mo pa? Hindi nakasulat sa akin. Okay. Yun si Tuco, yeah. Tapos, it's like, parang lang silang, hindi siya comedy, pero nagiging comedy siya, especially between the scenes with Blondie and Tuco. Kasi si Blondie, kahit na-outlaw siya, parang, Siya yung lesser evil sa kanila. kinda, yeah. Siya yung lesser evil, siya yung straight man, parang ganun. Si Tuco is, very, isipin mo si Joe Pesci in Home Alone, parang ganun. Although si Joe Pesci in Home Alone, siya pala yung straight man, siya yung mas matalino. Pero yung pagmamatter ni Joe Pesci kasi doon, naalala ko siya, yung parang, basta pag nagagalit, ganun. So, wala lang, na-miss ko lang yun. Sa Home Alone. So, naalala ko siya dito. And then, siya yung ugly, siya yung Grabe yung title, no? Ang sakit. Oo nga eh. Pero siya Parang gusto ko na yung The Bad na lang ako kaysa The Ugly. Pero actually, yung The Bad, siya yung mas evil kaysa kay The Ugly. Siya yung mas nakakatakot. And The Ugly siguro, siya yung, he's not that smart, but, he has the spirit. Parang ganun. Para, ayun. So, story nilang tatlo, they want to find a treasure. And then, may iba't iba silang information na hindi alam ng isa't isa. Parang isa lang yung alam kong part ng information. Kung, kunyari ako, alam ko lang yung location. Pero ikaw, ang alam mo lang is yung pangalan ng grave site. Parang ganun. Tapos yung isa, alam niya lang is yung ganito. So yun, kailangan nila mag-work together. Kasi syempre hindi nila i-give up yung information nila para hindi sila mapatay and para makakuha sila ng hati sa treasure na yun. So, yung buong movie na yun, medyo mahaba siya. And ang ganda ng eto na naman tayo. Ano sasabihin ko? Ganda ng cinematography. Gusto ko si Khalil Ramos yung sige. Ganda ng cinematography. Tapos, mahilig siya, sino ba to? Si Sergio Leone. Hindi ko alam yung pronunciation. Director. Yeah, yung director. Mahilig siya sa mga mga long shots or parang yung mga, anong tawag doon? Yung mga landscapes. And then, ang expansive ng syempre kasi western. And then, expansive ng place. Yun, maganda yung itsura nun. Oo. Yes. Sige. Ayun. Ang tabi ko na sinasabi, daldal ko. Pero, sasabihin ko rin pala, dun dito, katulad ng maraming spaghetti western is dubbed. Kasi, ayaw nga pala. Di ba, mapapansin mo siya agad actually. Kasi yung mga actors dito, hindi siya shoot sa Amerika. So, hindi mga American actors, mga Spanish, mga German, German ba yun? Italian, basta iba't ibang nationality kasi iba't iba silang country na nag-shoot eh. Kasi mas mura daw kaysa sa Amerika sila nag-shoot. So, yung mga actors doon, halata mong iba yung sinasabi nila. And so, tas dinub na lang. Ayun. Pero to English. To English. Dub. Okay. Dub. Halata mong parang magmumukha siyang foreign film. I mean, foreign sa atin. Kasi American. Pero magmumukha siyang, European film. Kasi halata mong dinub lang talaga. Pero English ba yung nila talaga? English talaga yung sinasabi nila. English yung sinasabi nila, lalo na yung tatlong bida, kasi American sila. Pero dinub na rin nila yung sarili nila. Kasi, sorry. Dalawang beses. Kasi, yung mga Italian, hindi daw sila nagre-record ng sound on set. Okay. Di ko alam kung bakit. Nahirap. Ulitin na naman nila yung buong movie. Ayun, hindi sila nagre-record ng sound on set. And then also, para same na rin sila with other actors. Na same na rin, mag-dub na rin sila. Ang dami mo sinabi nun eh. Actually, ang dami pang sinabi nun. Pero sige. Sige. Meron pa naman ako dito.
Dahil yun nga yung like yung kada character, 'di ba since si Blondie nga yung lesser evil. Tapos si Angel Eyes nga yung nabasa ko nga na possible na kaya Angel Eyes yung name niya kasi dahil siya yung parang pinaka-evil dito pero he kills ng nakangiti yung mata niya. Nakangiti siya tas yung eyes niya. Yeah. Ang ganda, ang galing Tas niyang yung actor. parang ano nga sobra. yung siya ning last na makikita before their death. Oo, siya yung Grim Reaper, parang ganun. Siya yung the angel. Before you meet your maker, siya yung last mo makikita. Ayun, Ganun. tas yun sinabi mo nung una natin Na? yung ni-record to, yung hindi siya ma-dialogue, pero sa body language, Yeah, dalang-dala niya yung, like, yung aura. Oo, parang yung una mo mamimit si Angel Eyes doon, he's on a doorway lang talaga. Tsaka yung composition, ang ganda talaga ng composition neto ng movie na yun. Tapos parang makikita pa lang siya sa doorway. Tapos makikita mo yung characters around him, like, alis na, parang ganun. Tapos siya nakaganon lang siya, nakatayo lang siya. Like, you know this man is dangerous, parang ganun. And then, pumunta lang siya sa table, then humupo lang siya. Tapos, parang yung kasama niya is aligagana, ganun. And then, ayun, maganda yung acting niya, and then parang there's no dialogue at all. Lalo na nung mga first like 15 minutes of this film, walang dialogue talaga. Kung ano lang yung nangyayari, makikita natin yun. So, maganda yung ganun. Show, not tell. Mga ganun. Di ba may rule na ganun? Since, like, kahit na may difference sila na the good, the bad, and the ugly, ang one thing na they have in common is yung greed na yeah. they will do anything to save their self lang. Mm-mm. Ganun. Ayun, hindi ko kasi Yeah. Ano yun eh? Kasi, ano yun? May iba't iba silang, ano tawag dito? Morals. Morals. Sarili silang morals. Si Angel Eyes, kahit na siya yung objectively the worst of them three. Well, yeah, the worst of them three. But he has the morals or may personal code siya na he always stays true to what he said. Parang yung promises niya. And then, in contrast to Blondie, na siya yung lesser evil, pero he can turn his back on you. Like, anytime. Kung hindi ka na convenient sa kanya or wala ka ng purpose sa kanya, yeah, pwede siyang bumaliktad. So, yun yung like, may ganun lang na iba't iba silang morals. Si Tuko, ewan ko. Ewan ko doon, nakalimutan ko na sa kanya. Tingnan sa kanya. Ito, diba, the good. Napakita ko sala. Ito si the good, yung sulat ko. Oo. Ito sulat ko kay the good. Oo. Ito kay the bad. Ito kay... Isang light. Nakalagay na sa kanya yung pangalan niya, Tuko. Ewan ko, si Tuko, mas ano siya eh. Siya yung, kahit na ganyan siya, like isang line lang siya, Tuko, siya yung mas na-develop yung character. Kasi nakilala mo sino yung brother niya, nakilala mo kung ano yung story niya sa family niya, ganun. Mas na-develop siya. Mas na-develop siya kaysa kila Blondie and then Angel Eyes. Naggawa na siya ng other movies na spaghetti western din. Tapos si Clint Eastwood din yata yung bida. Parang ganun. Tapos, tama. Tapos, sabi niya, may nagustuhan ng mga producer, may nakakitang ganun. May nakakita ng movie niya, tapos sabi niya, isa-sign daw siya. Gumawa siya ng iba pang movies. Tapos, wala siyang maisip na movies. Pero kailangan niya, syempre, the opportunity is there. So, sinabi niya, gagawa ko ng isang western na there's a civil war, parang ganun. Tapos sabi nung kapartner niya, you don't know anything about civil war, parang ganun. Sabi ko, sige, gawin na lang natin. Kaya nasa background lang yung civil war. Yeah, diba? Tapos nasa background lang yung civil war na itong buong movie, na parang there's so much more bigger that is happening in the background lang. Pero sila, concerned pa rin sila sa sarili nilang greed, sa sarili nilang parang treasure, ganun. So, they will do anything just to have money.
Pero may mga kita mo, may mga may mga namamatay na, brothers and sisters. Kumbaga self-serving lang sila. Self-serving lang na, which is so funny. Kasi kahit naman ako na hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa Civil War. Kasi hindi naman ako American strong. Pero alam ko nag-aaway sila. Ayun. Pero I didn't expect this movie to be funny. At all. Kasi mas nagtambalan si Blondie and Tuco. And then, since si Blondie nga yung mas smarter than between the two of them, meron silang mga sinasabi dun. Merong note doon na na iniwan si Angel Eyes to Tuco and Blondie. Si Tuco hindi siya nakakapagbasa. Sabi niya, see you soon, idi, gumagano siya. Tapos sabi ni Blondie, akin na nga yung parang ganun. Idiots. It's for you. Gumagano. Tapos may mga tambalan sila, may mga banter sila na gano'n na parang nakakatawa. So I didn't expect that to be funny. And then, nagigets ko yung kafanihan. Ewan ko, parang ganun. Actually, nung una natin ito ni-record, parang ang ginawa natin is after natin i-discuss yung isang film is, sinasabi natin kung if we think na deserve niya sa top 10. Parang ngayon ayoko siyang gawin kasi parang lahat nag-agree tayo. So, ito talaga yung top 10 movies natin. Okay. So, ayun. Wag na natin gawin yun. Sige. Parang i-discuss na lang natin. Okay. So yun. Weird eh. Bakit? Parang agree tayo lahat. Ito na talaga yun. Meron ako isang hindi inagreehan daw. Yung Dark. Ay, oo nga pala. Pero, diba? So, kung iisipin, ito yung top 9 mo na movie. Hindi naman. Diba? So, wag na sige, wag na lang. sige. Pero, ayun. So, yun maganda. Sige, okay lang. Maganda. Yun na lang yung conclusion. In conclusion, kung kaya nyo tong panoorin, you have, take a chance. Kasi ako, never ko tong papanoorin eh. Ako nga din eh. Kaso nakita ko na, like, yun nga, nagustuhan mo talaga, like, twice mo siyang pinanood in one day. Yeah. So, bala ko siya din siyang panoodin. So, yun. So, the next episode, the next movie, or may sabihin ko pa? Wala naman. Okay. So, ang top 9 is Fellowship of the Ring. So, yung Lord of the Rings trilogy kasi is, mahirap siya i-discuss individually kasi nag-mimix nagbe-blend talaga. na. Oo. So, well, yung Fellowship is yung part 1. And, yun nga, syempre, Fellowship is, syempre, parang inasum na napanood ko. Actually, may mga kilala ko hindi pa napapanood. So, Fellowship, well, syempre, nag-start kay Frodo. Nasa, sila? Hobbiton. And, may favorite scene, or may favorite, ano yung tawag doon? Place in the whole series. Syempre. Gusto ko talaga makapunta doon someday. Ako din. Tara, New Zealand lang naman yan eh. Pag ako nakapunta doon. Isang aeroplano lang yan. Wow, may post ko dito. Sabi ko, mag-vlog may ka. podcast pa dito. Time na yun. Assuming. So, ayun. Tatawa ko, hindi ko alam kung ano mas malala. Na-assume ko na makakapunta ako doon o na meron pa rin TikTok sa time na yun. Manifest natin yan. May sponsors na tayo. May pera na tayo. So, ayun. So, yun nga, nag-start siya sa Hobbiton. Si Frodo kasi is tito niya si Bilbo Baggins. And si Bilbo yung may hawak nung ring nung time na. Bale yung the one ring to rule them all. Ganyan. So, na kasi, na naman tayo. Anong tawag dun sa winged, creatures? Nazgul sila lahat. Nakita ko flying Nazguls. Okay, so yung Nazguls is balak na nilang i-retrieve yung check niya. Kinuha yung cellphone. So yun nga, i-retrieve na nung Nazguls yung ring kasi gusto na nilang mabalik si Nazgul. Sauron, which is the most evil. Kasi ano bang balak niya? Bakit? One ring to rule them all. Rule them all? To rule them all lang talaga. Parang maging ultimate being si Sauron, gano'n. So, balik kasi yung ring kasi is the longer you wear it, parang it changes you for the worse. Ayun. I-obsessed ka na sa kanya, maging reliant, and then, like yung nangyari kay Smeagol. Oo. Smeagol siya nung mabait, and tama ba? O baliktad? Gollum na siya yung yung mabait siya. Hindi, yung masama wrong. na. Yung alter ego niya. Smeagol na yung
si ano pa? Yung original, Yeah. then alter ego, si tama ba si Bumunot ng cellphone. Sorry! Sobrang, actually, Kasi naman, ang hirap din sa fantasy na ang daming mga words. at this year ko lang siya alt ni-rewatch. Alam Oo, ko eh. Gollum siya, tapos Smeagol. Yung alter ego. Hindi, originally Smeagol siya, Okay. pangalan niya. Okay, so si Si Smeagol Gollum is, yung ano. yun nga, like, ganun nga, si Smeagol mabait, nung mabait pa siya. Then, nung overtime, kasi ang tagal niyang suot yung ring, naging Gollum na siya. Yes. Yung gumagapang. Ba't kaya riname niya yung sarili niya? Nakalimutan ko. In-explain, sinabi din yun eh. Okay. Nakalimutan ko. Ayun. So, yun nga. So, since, hindi ko alam ano nangyari kay Bilbo, bakit napunta kay Frodo and siya yung nagtatakbo? Kinonvince ni Gandalf na i-give up na ni Bilbo yung ring. Then, And then, pumunta na si Bilbo sa mga elves to... okay. Sa Elves Okay. Town. Kasi nga, Yan na naman tayo. Elves Town. Game. Elf Kingdom. so, yun nga. So, si Frodo, kasama si Pip and, nakalimutan ko isang name. Sam. Tapos si Sam. Pip and, Yung magkapatid. Pippin and Merry. Pip. Mary and Hindi Pippin. mo Pip lang sabi ko. So, si Pippin and Mary and yung best friend niya si Samwise. Gamgee. Yes. Oo, Samwise. Oo, Gamgee. Isip ko, apelido niya. Hindi, alam mo. Pangalan ni Samwise. Ito yung mali ko din sa re-record. Ang dami kong mali dito. Okay. I mean, nung unang original. So, yun nga, tumakas na sila. Sinahabol na nga sila. nung Rivendell. Nazgûl. Yung sa Elvish. Elvish Kingdom, Rivendell. So, ayun, umabot sila sa isang inn kung saan nila na-encounter si Aragorn. Tama, Aragorn. Oo, sure na ako. Aragorn. So, ayun nga, si Aragorn. Then, eventually, nagpunta na sila sa Rivendell. Kasi may nangyari. Kasi, mas safe dun sa, yun nga, lugar ng elves. And dun nila binuo yung Fellowship of the Ring. para kung sino yung magga-guard sa sa ring and magdadala sa Mount Doom. volcano sa Mount Doom, sa volcano para may-destroy na. So ang nag-volunteer is si Frodo and sila Samwise, Aragorn, hindi si kay- Legolas, sila the Gandalf, Hobbits. the Hobbits. Sino yung, Yung kapatid ni yung human? letter B yun, basta letter B. Oh, sige. si Search ko na lang. one must Yeah, yan one does nga not eh. always yung meme na yun. Ang sad niya. Actually, gusto ko yung character niya. Si Boromir. Eh! Patan na ba? Oh. Uy. Tubig. So, bale yung fellowship is their journey para makapunta sa Mount Doom. Yung Two Towers kasi, basta yung middle lang nung journey nila. Kasi wala siya sa top 10. So, wag na natin siya. I-discuss na rin natin yung ending. Kasi kasama naman siya okay. sa top 10 eh. Parang pag-isahin na Okay, lang so natin. sige, yung Return of the King kasi is 5th. Ay, mali, joke lang. 1, 10, 9, 8, 7. Pang 7 pala. Yung, Return of the King. Oo. And then, yun, Oh. di ba nasabi na rin natin to na kaya naman siyang i-back to back yung tatlong movies na Oo, yun. kasi hindi siya ganun haba, I think. Hindi siya ganun kahaba na yan lang Oo, yung no. Kaya na, parang may challenge pa na kaya mo ba in one sitting yung entertainment. Kaya naman. Mas kaya siya actually kasi May enjoy ka may enjoy mo. Oo, hindi Hindi. mo din mafe-feel naman kasi yung length kasi yun nga, may enjoy mo talaga siya. Oo. And then, maganda yung mga characters ng Fellowship. And like yung friend group. Oo. The clique. Maganda, wala lang. Ang warm lang din. Oo. Lalo na si Legolas siya kasi yung dwarf. Ay, si Gimli. Gimli, yeah. Oo. Gimli. Hindi ko malala. Hindi, basta ganun. Basta gusto ko yung banter nila. Oo. And then parang sobra nilang, kahit na pinoprotect lang nila yung ring, May parang nabuong bond sa kanila. nabuong bond na rin sa kanila. And then yung parang pinoprotect na rin nila si Frodo mismo, ganun. And then yung other hobbits. Kasi kahit na kahit na Ang goal kasi nila is to protect the ring lang. Oo. Pero, kahit na kunyari nahiwalay na sila yung other people, parang gusto pa rin nilang oo. worried pa rin sila doon. Parang gusto pa rin nila i-save her, parang ganun. Wala lang. Tama ba? Ayun nga, oo, tama. Tsaka yun nga, speaking of Legolas and Gimli or Gimli, whatever. Yung sa Return of the King nga, di ba, yung may line na,
parang sinabi nila na they never thought na they would Be fight friends. side by side, yeah. sa elf tapos Mm. dwarf. Tapos sabi, hindi ko alam kung si Legolas ata yung nagsabi na, how about fighting side by side with a friend? Oh! Papanoodin ko siya ulit. Pero yun nga, yung sa ano din, like, yung sa Return of the King, kasama yung speech nga ni Aragorn sa parang top iconic na speeches of all time. Yung sa mga battle scenes. Kahit di ko na maalala yung sinabi niya doon. Pero pag pinapanood ko siya, Yeah. And then, meron ka din sa I Am No Man, si totoo yung name niya, yung female na pumatay sa parang leader ng Nazgul. Kasi yun nga pa, matagal ko na siya balak ipatato. Yung face ng Nazgul na yun na may sword na nakasaksak sa kanya. Pero hindi I Am No, tama, nakalagay yung I Am No Man din. Gusto ko lang yung representation ng women sa part na yon. Bakit ipapatato mo yung Nazgul? Kasi nakasaksak siya. Tapos yung nakalagay saksak. na, tapos may line na I am no man. Ganyan. You win. Kasi parang sinabi nung Nazgul na yun na no man can beat me. Tapos yun yung sagot niya. Tinanggal niya yung helmet. Tapos I am no man. Pero alam mo, hindi ko siya nagustuhan. I mean, yung like yung romantic keme ni Aragorn? tsaka ni Aragorn. Parang ewan ko lang, hindi ko lang, parang mas nagagandahan kasi ako sa elf. Sino ba yung Yung naka-endgame niya, yung elf lady, wala lang. Kasi diba, sa Towers or sa Return of the King, may nagka-something si Aragorn tsaka si Eowyn. Okay. Parang may something lang, para no, you have an elf lady waiting for you. Nga. Tapos ayaw nung tatay nung ano na yun, di ba? Kasi human. Ay, tas napag-usapan din natin dun sa original recording na gusto nga natin Arwen. Gusto natin yung ending kasi at the end, di ba? Like, they honored kung ano yung ginawa nung Hobbit sa kanila, tas yung lumuhod sila. So, ang satisfying nung ending para sa kanilang lahat. Parang lahat sila nagka-happy. Oop! Naiyak ako doon kay Boromir. Si Boromir, parang ano siya, diba? Yung human kasi, mas more likely to be corrupted. Ganun. And then, medyo na-corrupt siya, diba? Pero he still saved Bilbo, ganun. Kahit na may corruption na nangyari sa kanya, he's still fighting for the good of the Fellowship of the Ring. Parang, that's good man. Yeah. Ano pa ba? Ang dami kasi nangyari sa Lord of the Rings eh. Kasi, yeah. Ay, tsaka pinag-usapan natin yung making. Sobrang amazed ako doon na yung nga yung gumawa sila ng miniature pa. Wala lang, ang ganda-ganda ng world ng Lord of the Rings. And then, pwede ba pag-usapan niya? Alam ka na yan, sasabihin mo. Okay. Pwede ba, napaalam mo ba? Hindi, pero okay lang yan. Kasi, hindi ko confirm, pero ilang beses kasi siya nabanggit sa akin nung childhood ko. Aside, ang sure kasi Y'all are not ready for this. Ang sure kasi ako is si Luke Evans, like before sa Fast and Furious na... Nandun siya? Oo, naging kalaban siya in, hindi ko alam kung one movie lang. Pero before ng movie na yun nga yung parang tinay niyang ligawan or they dated nung yung tita ko. Tapos, si Orlando Bloom, ito yung hindi ko sure. Si Orlando Bloom is, yun nga, tinay niya. Hindi, sure na yan talaga. Tapos, straight from the source. Basta yun, so yun nga si Orlando Bloom, si Legolas, syempre. Tapos, kasi, yung tita ko kasi is yung ex-husband niya. Ang alam ko may role siya sa Lord of the Rings. Like, yung sa mga baboy-baboy. Orc. Ang tawag doon, orc. Sa orcs. Ganun. Kaya, yung may props from the set na yung actual swords. Ayun nga, ang heavy-heavy. Tapos, alam ko meron ding helmet eh. Pero hindi ko maalala kung anong helmet yun. Pero yun. Kaya ang dami namin ng like collectibles ng Lord Pwede of the bang Rings. After na to, diretso tayo doon sa video? Hindi ko alam kung nasa na yun. Joke lang. Ang alam ko na lang na sa akin is yung baso nga ni Legolas. Pero alam ko si Mama bumili nun eh. Ayun. Okay. Like 1999 pa siya. Tapos, ang tibay ng baso na yun. Pero lalagyan ko lang siya ng toothbrush. Oh my God! Ginaganon mo lang. What?
the heck? Ay, hindi. Sa headband ko pala nakalagay Oh my God. doon. Parang mas malala. Hanggang ngayon? Oo. Ginagamit ko siya na baso. Ba't hindi ko nakita? Nakatabi dun sa may... Ay, hindi ko nilagyan nakita. nung isa parang shelf na. Okay. Ginagamit ko naman siyang baso. Pero as for now lang, kasi wala... Baka masira kasi pag ginamit ko. Mabasag okay. pa. Delikado. Pero Okay. yun nga. Wala lang. Ayun nga, ang ganda-ganda ng world ng Lord of the Rings. Gusto ko siyang, like, kahit gusto ko siya mapalawak pa, hindi ko kasi pinanood yung Hobbit kasi hindi daw maganda. Hindi nga daw maganda. Although, maganda pero kung gusto mo yung world, parang mag-i-visit ulit yung world ng Lord of the Rings, panoorin mo na Ay, lang din. tsaka may ano pa eh. Rings of Power. Pwede din. Ayoko na. Ay, hindi ba? Bakit ba? Ayun talaga, ayoko. Hindi ko talaga bet. Kasi, yung Rings of Power, wala yata talaga siyang book. Ganun. Parang, ang source nila is Wala parang ba? yung lore lang talaga. Okay, yung lore lang. Yeah, parang gumawa lang yan. Yeah. Yung lore, syempre may mga lore na yung history ng Lord of the Rings, tawag doon? The world of that, ganun. So, yung history, and then, trinay ko yung Lord of the Rings, Rings of Power. And then, parang, nasasayangan ako. Kasi parang, ang gastos, yun yung pinakamagastos daw na production in TV history yata, of all time na yata yun. Marami kasing pera yung Amazon, so, binuhos talaga nila yun. Pero, ang hindi nila nabuhos is yung the writing. Nasayangan ako kasi I didn't care for any of those characters talaga. Like, basta ang dami lang nangyari na parang, I didn't care. Parang sayang, na parang, wala lang. And then also, the effects was not really good. Hindi siya, It's not, yung money. Parang hindi makikita na ginastos. Hindi. I really tried to like it. Mga nakailang episode na yata ako. Inaabahan ko rin yun per week pero wala talaga akong makuha na care para sa kanila. Pero kung gusto mo panoorin yung Hobbit, sure. Fun naman din siya, pero it's really dragging. Kasi nga, isang libro lang yun. And then, it's a short children's story pa. Parang pinasa ko rin yun Parang ano lang siya Mabilis lang yung, as in buong nangyari ng libro, pinahaba talaga nila sa trilogy ng The Hobbit. Pero I still kinda enjoyed it. Yeah. Ayun. Sige. I still kinda did. Pero may mga iniba sila doon na parang, that's weird. They Hollywoodified. Parang ganun. The story. Parang linagyan nila ng romance. Ganun. Okay. Pero I still like the romance. Pero walang ganung klase sa libro. Pero yun nga. Diba sabi ko nga may mga kakilala ko na Noorin nyo. ayaw nila. Kung ikaw man yun, pero yun nga. threaten. Kasi kumbaga sayang yung experience. Kasi sobrang Parang saya lang. Kung siguro kung papanoorin nila, tapos nagustuhan nila, sasabihin nila, bakit ngayon ko lang ito pinanood? Ganon siya. Well, you could have spent your whole life loving. In-assume na agad na nagustuhan yung Lord of the Rings. Pero yeah. Ano yun? Top 9 and top 7 since same world naman. So, ang pang 8 is Pulp Fiction. So, ito nga. So, ito yung nagkamali ako. Pero, ano yun? Samuel Jackson. Oh my God! Sayang! Magkaingay! Sikat na natin yun. Oh my God, pero gusto ko yun Gusto ko yung moment na yun sa original Tapos recording yung realization ko. So, secret! So, nag-start yung doon pa yung start sa kanila, di ba? Sa kanila ni John Travolta. Which is, ang daming sobrang iconic scenes sa Pulp Fiction. Kasi grabe yung characters, yung cast. And, pero si Tim Roth kasi gusto ko i-discuss. Si Tim Roth kasi ang short lang ng niya, 'di ba? Short lang na screen time pero pag nandun siya is go. Gusto ko yung scenes tapos yung scene nila. Bale, ang Pulp Fiction kasi is iba-iba yung time, then at the end papakita yung connection ng characters. Hindi man at the end na, pero somewhere along the way, papakita.
Pero yung, ayun nga, start ni Tim Roth is, Nasa diner diner. sila. Then they're robbing the diner. oo, tapos, bale, yung start ni Tim Roth, yung ending ni Samuel Jackson tsaka ni John oo nga Travolta. pala. Ganun Yes. sila, may connection nga. Tapos diniscuss natin yung si Tim Roth na sa filmography niya kasi lagi siyang supporting actor. Mm-mm. Which is sayang kasi yun, we want to see more of him. Mm-mm. Nagbida lang siya dun sa Reservoir Dogs from what I saw. Nagbida siya, oo, pero Yun nga, sabi ko nga, nakahiga lang siya. Meron siya mga flashbacks, pero like, nakahiga lang siya. Pero magaling siyang actor Oo, doon. yun Nagustuhan ko nga. talaga siya sa Reservoir Dogs. Like, doon ko lang siya napansin sa napanood ko na yung Pulp Fiction dati, pero I didn't, parang hindi ko siya napansin doon sa Pulp Fiction kasi sobrang onti nga lang nangyari sa kanya doon. So, dito sa Reservoir Dogs, like, nakikita ko lang siya, parang, he looks familiar, pero I don't know him, like, at all, parang ganun. So, nagustuhan ko talaga siya doon. Like, gusto ko lang siyang mapanood pa ulit in a leading role. Pero, Oo. naging na siya, di ba? Parang ay, lagi oo, na sabi siyang, mo parang science. Sabi yung naging science sa science chemi na. Ano Ay, yun? ibang actor ata yun. Hindi, joke lang. Joke lang. parang na siya, yung naging villain roles na nga, di ba? Ah, okay. Okay. Di ba? Sa kakanood ko lang din ng, ano yun, yung Hateful Eight, di ba? Medyo side din siya doon, and then, that's a spoiler. Pero side character na rin siya doon. Nandun siya, pero, he's not, He's just there, gano'n. hindi naman he's just there, pero may Hindi ko siya situation. Kaya sinabi ko yun. Ha? Hindi, parang ano siya. Kasi, 8 lang sila doon, hindi ko pa maalala. Oo nga, sino siya Siya doon? yung siya yung nag-present na siya yung ano yun? Yung pag may siya yung executor, parang ganun, executor ng mga criminals. No, sinasabi ko, I wanna see more of him. Tapos hindi ko siya maalala. Ano ba Hindi yan? mo, Fake? siguro nga ganun talaga, na hindi mo masyadong Wala. maaalala. Siguro ganun yung effect niya. Sad. Sad. Pero yun nga, yung So yung Pulp Fiction. Sino pa yung mga nagsistart doon? Samuel Jackson. And then, si John Travolta. And si then, Bruce. Ay! Ayun na naman tayo. si? Dito din ako Bruce Willis. Oo. Sabi kasi, i-expose kita. Hindi, sige. Si Bruce Willis, si Uma Thurman. The only bald guy in Hollywood. Bruce Willis. No other bald guy here. Oh. Naalala ko talaga. Ang dami ko umali talaga. Okay. Iconic Oo. dance Ang dami movie. Ay, talaga dance kasi ang scene. iconic na scene. Oo. Like, makita mo lang yung picture. Uy, Pulp Fiction to. Ganun. And then, ang iconic din ng poster. Ang dami mo, like, mga pag-film bro ka or something, ganun. Makikita mo yung Pulp Fiction. Parang, yeah, makes sense. Okay, yeah. Pulp Fiction. Ano ba? Like mo siya makikita pero ano siya, hindi mo maiisip na overrated. Ako, yeah, hindi ko naisip na overrated. No. Kill Bill yung first Quentin ko. Tapos, pero ito yung Quentin na going into it, I knew who Quentin was. So, like nung Kill Bill kasi mga bata pa ako noon eh. So, parang like, yeah parang action movie ganun. Pero hindi ko siya kilala. Pero, ayun na nga. So, parang I appreciate Quentin like as a writer. And minus the racist parts. So, ayun. And then, as a director din, parang, yeah, parang nagiging, meron na siyang style, parang recognizable yung style mo, niya. Si Quentin tong gumawa Yeah, that is nito. so Quentin, parang ganun. Parang gusto ko yung mga ganun, parang, sana all, na may style ka ng sayo. Distinct talaga. Oo. Smooth lang execution, hindi ka mako-confuse kahit madaming this characters. is the, parang, the ultimate Quentin movie. Para lang sa akin. Is this, pero I think yun nga, yung parang dito mo makikilala nga yung style talaga ni Quentin. Yeah. Kaya kung ito yung magiging first mo na Quentin, it's a good movie to be his first. Yeah. And then also, di ba, magiging na siya, parang 10 movies lang daw yung sabi niya. Last na ata yung next, tama ba? Last na ba yung next? Like 1 or
2 na lang yung para ma-complete yung 10 na yun. Okay. But kaya siguro paano kung Corny nung naisip ko. Baka dahil Kentin. Kentin. Oh my God. Guard? Asa yun? Guard? Papatawag ako ng guard dito. Ito yung naisip ko. Kenten. Kenten. Yung Benten. Pero ba't kaya? Wala lang. Siguro ano na din, the lesser films mas safe na para masabi mo na lahat ng films mo maganda. Wala kang miss. Well, Although yung Jackie Brown kasi hindi ko pa napapanood. ano yung Jackie Brown? Which is parang lagi ko nakikita siya yung lowest rank lagi sa ano. Talaga? You would think na kung ano yung una niyang feature length, yun yung pinaka-lowest. Oo nga eh. Pero ba yung Reservoir. Yun yung pinaka-favorite ko. Ah. Or on par lang siya with Pulp. Kasi hindi ko pa napapanood yung Inglourious eh. So, Inglourious sa akin talaga. okay. Ang strong niya, no? For For a for first. debut. Film. Oo. Yeah. Okay. So, next. So, 10, 9, 8. Kasi nilagyan ko ng number yung sarili kong ranking 10, 9, 8. So, tapos na tayo sa 7 na Return of the King. Ang 5th is Schindler's List. So, ayun nga, Schindler's List. It's about Oscar Schindler, a Nazi na basta mataas yung position niya and marami siyang connections during the World War II. Tapos, siya yung I'm built different na Nazi. Kasi siya. He's not like other Nazis. Parang yung during the time nga ng war, parang tinry niya, like he did what he could para to save as much Jews as he can. Like yung, ayun nga, yung una niyang business kuno is yung mga pots. Tapos puro juice yung hinahire niya. Para hindi kasi madala sa concentration. Tama diba concentration? Yung ginagas. Sa train, something. Oo. Tapos ang nangyari pa is kinlose na yung area na yun. Then they had to move sa ibang place. Tapos ginawa niya talaga lahat para masama lahat nung Jew employees niya dun sa pots and pans business. Para masama niya dun nga sa new location na. Tapos ang keme niya is, yung bagong business is, alam ko parang, armory weapon ni Keme yun. Puro Keme yung puti. Ayun, ganun nga. Basta yung, mga bala. For the war. Pero laging, laging may defect. Yung products na nilalabas nila is may defect. Kasi ayaw niyang mag-contribute sa, sa war talaga. Ayun nga, like, syempre medyo hindi man naging conflict talaga, pero napansin nga na bakit ganun laging yung products nila is laging may problema. Tapos ang galing ni din, 'di ba? Si Ralph Fiennes. Ayan na naman. Fiennes, 'di ba? Tama ba? Ray Fiennes. Ray. Ayun. Ray Fiennes. Something ganun. Parang Ray Fiennes yung para yun, ganun. si Voldemort. Oo. Ang galing niyang kalaban dito. As in, may inis ka sa kanya. Kasi ang gago niya talaga. Sobra. Parang, Like, he's so beautiful, but he's so evil. oo. Like, ganun. Pero, ang ganda niyang, ang galing niyang, ang effective niyang villain. Yeah, effective niyang villain niya. Tapos, ayun lang. Basta ang galing niya. Pero, gusto ko si Oscar pag-usapan. Ano? Gusto ko pag-usapan si Oscar. Since tungkol naman sa kanya. Oscar. Si Schindler. Yun Yun nga. Parang ginagawa niya talaga lahat. Tapos, nagpapanggap lang siya na ayaw niya din sa Jews. Diba yun nga yung may scene doon na nasa train sila. Tapos, ipapadala na somewhere. Tapos, sobrang siksikan yung Jews and init na init. Tapos, parang nag-joke si Oscar na pagtripan daw yung juice. Kumuha sila ng malaking hose, tapos ini-splash niya ng water yung juice. Tapos tumatawa-tawa yung ibang Nazis na kasama niya. Parang tinitis lang daw. Pero ang totoo, gusto niya kasi talaga mabigyan ng water. Kasi grabe nga init and siksikan. Tapos isa pa yung yung naligaw yung train nung female. Kasi diba lumipat nga sila location. So yung mga men dumating na sa
tamang station ng train. And yun nga, doon na sa kanya, safe na. Tapos, naligaw yung mga women nga na doon sa concentration camp nadala. Tapos, as in, pumunta talaga siya doon. And buntik na nga, yung, like, yung mga babae, yung ibang babae is nakalbo na strip na ng clothes nila. Tapos, ayun, he made it in time para ma-save yung yung mga naligaw na babae doon, nga hindi naman kasi dapat doon mapupunta. Tapos, ayun lang, yung ending kasi niya is, ikukulong na siya, tama ba? Or basta aalis na kasi siya. Tapos, syempre, nag-end na yung war, and yung juice na sinave niya is, parang may nakalimutan ko yung binigay sa kanya, pero as, for token of gratitude nila, may binigay sila kay Oscar. Tapos doon yung sabi si ni Oscar, yung parang, parang take my watch. binibigay niya na lahat kasi parang wala naman ng use sa kanya. Tapos may regret, parang yung makita mo sa kanya na parang may regret pa rin siya kasi sabi niya na he could have saved more. Yung original recording natin, umiyak ako dito. Oo nga. Oo nga. Parang wala na siya. Nasabi ko na kasi last time, so hindi na ako naiiyak ngayon. Aayusin ko yung audio, papakita ko sa inyo. Joke. But ayun lang. Sobrang, ang sakit na film. Pero, Iyak na yan. Nakikita ko parang, parang nag-water na yung Tapos, di ba yung yung entire film is in black and white lang. Except dun sa girl. Sa girl, na hindi ko alam. Gets kung bakit. Yung red balloon ba yun? Red jacket. Jacket. Oh. Hindi ko Coat. Hindi ko Yeah. gets. I'm sorry. Bobo Yeah. ko. Pero yun lang talaga yung may color. And yung ending na yung mga buhay pa na sinave ni Schindler, pumunta sa grave niya, tapos naglagay sila ng flowers. Actually, ginawa yun sa Attack on Titan, yung may red thing din. Kasi ginawa parang naging black and white or parang naging desaturated yung nangyari sa ending. ng Attack on Titan. Para sa yung scarf? Hindi siya Ikaw scarf. pinanood Yung yung ending parang eh. siyang baby, tapos naka-burrito. Tapos naka-red yung Tapos yun lang yung red. Sabi ko, Schindler's List. Pero hindi ko parang gets. Weird naman sa baby. Oo, kasi parang naging may trampling na nangyayari sa sa Attack on Titan. Tapos mamamatay, marami ng tao mamamatay. Tapos yung baby, naging Attack on Titan na yung discussion. Tapos yung baby, parang yung may mga tao, tas against the cliff na, tas may mga Titan na paparating. So, wala na silang choice, parang gano'n. Tapos, yung nanay na hawak ng baby, parang pinasa niya sa harap. Tas hanggang pinasa. Tapos, parang, parang para makasurvive yung baby na naka-red na So, ayun lang, parang Schindler's List lang na ginawa nilang Pero red. hindi ko parang gets. Kasi, Yeah, sorry. Kayo It's na like, lang mag-search. Or pag pinanood nyo. sinearch ko nga yun, pero hindi ako convinced. Ano ba sabi? Parang hope daw, ganun. Or innocence. Kasi, I mean, yung red kasi usually, parang dinidepict niya yung anger or something na dangerous eh. Pero baka iba yung meaning niya dito. Ayun nga, kasi yun nga, pag red kasi yung una mong may isip kaya. Hindi ko alam Siguro yung yung paano love. yung actual meaning. Ewan Pwede ko. din naman love, pero Ewan ko. bata. Ewan. Kasi random girl lang yun eh. Yun nga wala siyang significance. Nakakala ko may sa, significance siya sa story, kaya search ko na lang siya siguro. Ng iba. Baka may search iba mo pa talaga. Kung maalala ko. Pero yun, sobrang, ayun nga, yung Schindler's List, like, once mo lang naman siya need makita. Pero, sobrang touching talaga. For me. Ikaw ba? Once lang. Tapos hindi mo na kaya panoorin for me. Kasi, assignment to dati. Oh. Tapos, minention ko rin ito sa original recording, pero i-mention ko lang din ulit dito. Sabi nung professor or teacher namin dati na what did you guys think about the ending na yung pinibigay niya yung watches, ganun. Parang he painted Oscar in a negative light. Bakit? Parang sinasabi niya, did you think he did that because he just wanted to be saved? Parang ganun. He just wanted to be seen as a hero? Parang ginawa niya ba talaga yun as in the good of his heart or for selfish purposes? Parang ganun. Pero ewan ko, parang For me, ang OA yun nun. Kasi grabe yung
he really went out of his way para ma-save yun lahat. Eh. So, yun. Sinabi ko lang. Tapos napunta pa siya sa in risk nga siya kasi ang taas ng position niya sa government. Tapos nagkakaroon na ng suspicion sa kanya bakit ganun yung products nung sa weapon keme. So parang i-risk niya yung life niya para lang makita siyang hero. Parang, I don't know. Sino yun? Sino yan? Joke. Hindi ko na maalala yung buong point niya kasi. Pero yun yung parang ano. Ayun lang. Ano yun nga. Isang beses mo lang talaga siya mapapanood. Kasi naalala ko yung pinakita din dun. Ang grabe kasi like, yung harshness nga nung ginagawa sa Jews nung time na yun. Naalala ko lang. Naalala ko yun like, yun yung unang scene na parang naiyak ako. Yung lahat pinapalabas ng bahay. Tapos, basta yung scene na yun. Pag dumating kayo doon, makikita niya. Panoodin niyo na. And also, parang hindi na connected sa movie. Pero, there's genocide happening in Gaza right now. And, parang Palestinian people are being killed and being displaced sa kanilang rightful home. And then it's been happening since the 1940s. And I just want to say again na parang educate yourself on what's happening in Gaza. And I'm not against like Jewish people like at all. Pero yun nga, since genocide din, Nazi genocide din yung nangyayari. Parang Nazi genocide din yung nangyayari ngayon. So I just wanna spread awareness on what's happening. And then siya sa isang episode. Yeah. No, yung sa female women directors, yeah. may link din siya nilagay kung yun nga, for more information. Yeah. Nakikita ko nga like may mga TikTok. Ay, basta may mga post pa sila sa social media yung mga pinagagawa nila. Yeah, and grabe yung anong tawag doon? Anong tawag yung propaganda na linalabas ng Israel? Na parang it's so blatantly it's so blatant lies talaga. Yung linalabas nila. Parang, pati yung mga mistranslations ng Arabic language. And then yung, as in talagang sinasabi nila, sinisiraan talaga nila. And it's so parang directed to the Western media, yung propaganda na yun. Oo. Kasi, yun nga, yung Western media mostly, ayun nga, in support sila sa Israel. Ayun nga, puro ganun yung nasa media. Kaya, syempre, since reliable news sources sila, madaming naniniwala. Yeah. Ganun nga yung nangyayari. But this is the end of the first part of this episode. Yeah. So, syempre, since, kahit puputulin natin to, ayun nga, yung top 5 to, yeah. Tama. Top 6 to 10 sa IMDb list. Kasi, ulitin namin to ulit mamaya. Sige, again, this is Julia. This is Kyra. Take to talk. Take to talk. So, next episode, part 2.